Hello, magandang araw sa ating lahat. Ako ay nalulungkot mga kasama. Kamusta na ang Filipino Guerrilla Forces, United People's Initiative at lahat ng grupo na sumasalungat o nagbabantay sa sindikatong gobyerno na ito. Salamat, saludo ako sa inyong lahat, ngunit kailangan natin pagkakaisa. Nalulungkot ako dahil hindi tayo nagkakaisa. Ang sindikato tuloy, nagkakaisa sila. Kaya malakas sila. Dahil sindikato, nagkaisa, lumalakas sila. Nasa kanila pang pwersa. Tayo, watak-watak na nga. Wala pa tayo lahat, wala tayong resources, hindi pa tayo nagkakaisa. Kaya nananawagan ako sa lahat ng lumalaban, nagtatanggol sa ating bayan. Napapanood ko, nababasa ko sa social media. Huwag natin asahan nga ang mystery media dahil lahat ang almost mystery media ay bayad na. Sindikato na sila, kasabwat na sa sindikato. Dahil sabi nga natin, ang gobyerno natin ay sindikato na. Kaya sa mga lahat na mga naniniwala kay Bongbong Marcos, ipaliwanag nyo nga, mga kababayan ko, ano ba ang nagawa ng Marcos na major accomplishment na nagawa sa ating bansa? Katumbas ng kanyang perang hinahawakan na more or less 10 trillion since 2022. Ano ang nagawa niya? Ang laking pera. Ang laking pera na nahawakan niya. Pero wala akong nakikita na para sa bayan at sa taong bayan. Tayo naman na nagbabantay sa sindikatong gobyernong ito, hindi tayo nagkakaisa kanya-kanya. Walang problema ang kanya-kanya. Pero sana, kung anumang grupo na gustong kumilos, mag-invite kayo. Ano? Mag-invite kayo. Now, kung hindi pumunta, hindi nyo na kasalanan yun. Kasalanan na nung in-invite nyo dahil may sariling agenda siya o may sariling interest. So, nanawagan ako bilang isang Pilipino at isang leader na humahadlang sa mga tiwali ng nasa gobyerno. Nanawagan ako na kung mayroon kayong effort, mag-invite kayo. Huwag niyo sarilinin dahil hindi niyo kakayanin. Hindi niyo kakayanin. Ako, kami, so 2024 pa ako nagsimula. Kaya alam ko, naramdaman ko ano ang solusyon. Ang solusyon, pagkakaisa. Habang hindi tayo nagkakaisa, para tayong suntok sa buwan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, malay mo. Ito mga leader, mga leaderes, kanya-kanyang pasikat. Ako, handa akong magpasa ilalim mula pa noon. Ang mahalaga sa akin ay pagkakaisa. Matalino ka nga, magaling ka nga, matapang ka, pero hindi ka naman nagpapasakop. Paano ka magtatagumpay kung hindi ka nagpapasakop doon sa malalaking grupo? Ha? Tandaan nyo,
Sabi niyo nga, mahinang presidente si Pangulong Marcos eh. Pero lahat naman sumusunod sa kanya. Ano yun? Bakit sumusunod sa kanya? Isindikato nga sila eh. Isa lang ang hudyat sa kanila eh. Sa atin, ang daming hudyat. Kaya nga ako, parang burikat. Kung saan-saan akong grupo nagpaparamdam. Para tinitingnan ko kung may ano ba ang purpose nila. Kung sarili lamang nila o may personal na interest, ano ba? Kaya lahat ng grupo pinag-aralan ko. At ano ang lakas nila. Kaya nga ako, hindi ko kailangan ng mga offer-offer ang aking mahalaga. Magtagumpay lang ako sa aking layunin na putulin ang korupsyon sa Pilipinas. Putulin ang paglaganap ng komunista ng Pilipinas. And of course, siyempre, madadamay ang drug diyan. Dahil pag walang sindikato, hindi mag-i-exist ang drug addiction sa Pilipinas. Habang may sindikato, dahil diyan sila kumukuha rin ng pundo. Pero ang gobyerno natin ngayon, hindi na sa drugs umaasa. Sa pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, ako'y nananawagan sa inyo. Bakit hindi pa tayo nagkakaisa? Ang gagawin natin is true legal. Ha? True legal. Hindi tayo ayon sa illegal violation to the Constitution. Mga kababayan ko, nananawagan ako sa inyo. Totoo bang lumalaban kayo? Totoo bang gusto nyo mahinto ang korupsyon o anomalya sa ating gobyerno? O sumusuporta lang tayo sa politika? Politics is a dirty games. Tandaan nyo yan. Politics is dirty games. Mahirap. Kasi bakit niya nagiging dirty games ang politika? Because magnanakaw sila for the next election. Kailangan ng pera kasi ang taong bayan rin, puro pera rin hinihintay. Kaya magnanakaw ang mga politician kasi kailangan nilang budget para manalo the next election. Tingnan mo ang present administration ngayon. Simula pa lang ang nasa isip, paano sila magkamal ng pera para sa susunod na election 2028. And ang programming nila 2034. Sila pa ang mamumuno. That is their program. Ha? Mga kababayan, program nila hanggang 2034. Marcos! Uli. Kung nagawa ng senior ng 20 years, baka higitan pa nila nito. Kaya nga ang ginawa nila, kinamkam lahat ng pera para sila lahat ang masusunod. Ganon kademonyo ang Marcos administration. Sabi ng iba, hindi naman si Marcos ang utak niyan. Sino? Si First Lady? Si Romualdez? Sino?
Sino ngayon? Presidente siya eh. Adi siyang utak. Kasi kung hindi siya utak niyan, napahinto niya na lahat yan. Tingnan mo sa SONA 2024. Pinagyabang niya 550 billion accomplished project. After 2 weeks, nagalit ang Panginoon, binaha ang Pilipinas. Nasaan ngayon ang flood control project? 2024 yun ha, SONA. Dumating na 2025 SONA. Wala pang ginawa ang Marcos. Nung makaupo na si Marcolita as Senate Blue Ribbon Chairman, nagpasimulan ang investigasyon, pinahinto. Dahil bahala na daw si Lacson. Pinahinto rin si Lacson. Nagbuo ng ICI. Saan ang CI ngayon? Ano na nangyari sa ICI? Gumawa ng mga gimmick. Gumawa ng gimmick para makalimutan ng ICI, para makalimutan ng lahat. Pati sakit niya, ginamit niya as strategy. Tingnan nyo ang pagkawalang niya. Yung pagkasakit-sakitan niya, ginamit niya as strategy para lahat makalimutan ng mga issues. Gago talaga itong administrasyon na ito. Gago. Pinakagago na administrasyon. Now, kung kayo, kasama ko sa Marcos dati, kung kayo ay bulag, bingi, pipi at manhead, huwag niyo ako isama. Kasi 2023, late 2023, lumayas na ako. Dahil nakita ko ay mga series of meeting namin, puro on progress. Hanggang ngayon, wala na progress. Yung bumabati ko sa akin noon, sabi niya, minor lang sir kasi mahirap ang proseso. Pati kasi Secretary Langdamio on process 2023 June yun, tinanong ko siya, on process. Hindi ko narinig ang pangalan ni Martin Araneta, na isa ring gago yun. Ganda na mga pag-uusap namin dyan sa 5-star tower dyan sa BGC. Within 2 months, may 5-star tower na. Pinag-uusapan namin kaya pala pag corruption ang mga discussion namin na lagi nalilis ang usapan. Kaya naramdaman ko na hindi yung mga campaign line noon walang katotohanan. Ginamit lang ang Pilipino. Yun yung masaklap. Sabi ng iba, nabudol. Galit pa nga ako na nagsasabi ng mga kasama ko na nabudol Pero I consider it late 2023 na nabudol nga kami. So mga kaibigan, pagkakaisa ang kailangan natin para mahinto ang sindikatong gobyernong ito. Kasi pag hindi nahinto ito, mapapares tayo sa ibang bansa na ang magpapatakbo ng gobyerno nila, sindikato. Mawawala na silently ang demokrasyang Pilipinas. So yun lang. Pasensyahan tayo mga kababayan ko. Kasi nagsasabi lang ako ng katotohanan at baka sakali magising tayo sa katotohanan. Maraming salamat.